So, kausapin na natin ang totoong breadwinner na virtual Rosana Gantalao ng Caloocan City. Hi! Nice to meet you. Happy New Year! Hi, madlang people. Ayan, si Rosana Gantalao o Osang ng Caloocan City. Siya ang totoong virtual assistant. Opo. Anong ginagawa mo as a virtual assistant? Kasi di ba marami yan? Maraming Dami ganap. po. Actually, dami ko pong ginagawa. Matchmaking, e-commerce, customer service po, SEO, graphic designs, lahat po yung inaral ko po. All around. Pero ano po, kaya po, yung mga senior high school dyan, senior high school graduate po ako, kung gusto nyo may paraan, kung gusto nyo mag-upskills ng knowledge, merong paraan, yun. Yeah. So, paano ka naman napunta sa pagiging virtual assistant? Ano po, nung nag-start po kasi ako sa BPO noon eh. Pero dati po sumasideline na ako 2018 sa kumbaga parang nakikinig ng call sa call center, tapos itatranscribe ko, ganyan. Yun po yung start ng 2018. Tapos ito pong 2023, yun na po nag-start yung pagiging ko, BA naman. Bakit? From BPO, ba't ka napunta sa virtual assistant? Mas malaki ba yung kikitain doon? Kaya yung opportunity? Sa work from home din. Gusto ko rin po matutuhan yung mga kapatid ko na mga maliliit pa. Tapos po kasi, yung lalamunan ko po kasi, meron po akong grade 4 tonsillitis. Kaya yung pagkasalita ko po, hindi rin po masyadong malakas. Pero yun nga po, dahil puhunan ko yung boses ko, talagang nilalaban ko to, alam ni Lord yan. Ayun. Ito po kasi kailangan na talaga siya ng operasyon, pero in Jesus name naman, alam niyo yan, sa tulong ni Lord, nandito pa rin, kinakaya pa rin natin para sa mga kapatid ko. Wow. Ilan ang kliyente mo as a virtual assistant? Dalawa po. Isa po sa matchmaking, isa naman po sa, publishing po. Nag-ano din po ako doon, social media management, nag-edit ng mga content nila. Talagang lahat po pinasok ko na. Pero yun po, yung narinig ko rin po sa inyo kanina na malaki yung bigayan sa BA. Depende po talaga sa client po. May iba po kasi talaga na client na $3 lang, tapos ang dami mong task, 6 days, ka pa. $3 per hour. Per hour po. Tapos pa yun, may bawas pa po yun sa sa platform po na inaano namin. Na So, dalawa ang kliyente mo ngayon. Ano yung pinakamarami mong naging kliyente? Doon po sa matchmaking, actually. I mean, yung sabay-sabay. Ayun Kasi po, ngayon sabay sabay po yun. dalawa, di ba? Ano Ayun yung pinakamarami mong pinagsabay na kliyente? Kasi may kilala ko 4. Meron po. Wala na siya ibang ginagawa. Virtual assistant na lang siya na 4 o 5. Sabay-sabay yun. Kasi hindi naman sabay-sabay din tumatawag. Malas pag sabay-sabay. Yes. Din po ako hindi ko po kasi pwedeng pangalan, pero nag-outreach din ako ng mga models dati sa Twitter naman po. Yun po, isang client ko po yun. Yung isa naman po na client, video editing po. So yun, nag-video editing. So 4 po siya na napagsabay-sabay ko. Bali yung isa lang po doon yung full-time. Yung isa po puro freelance siya. Parang kung may free time ako, 2 hours, 3 hours gagawin. Magkano kinikita mo ngayon? Ngayon po, to be honest, $150 po kada linggo. Yun po yung 6 days ko na work. Sa isang kliyente? Sa isang kliyente po. Yung since dalawa? Yung part-time naman po, $5 siya per ma-recruit mo. Pero ang pasok po ng pera sa kanya after 2 months. Delayed. Yes po. So, para makuha mo na yung mga nakukuha mo yung 150 per week? Opo, yung 150 per week. Bale, 8,000 po. 30,000 something. Tapos babawasan pa siya dun sa sa platform. Gano'ng kalaki yung nababawas? 700 po. 700? 750, $800. Dollars? Hindi po, pesos. So kung sa pesos, 8K po yung nakukuha ko. 8K ang nakukuha mo? Per week. Per week. Per week. So kung times 4, mayroon siyang 32,000. Opo. Tama ba? 32. 16, tama. 32. Plus dun sa iba pang racket. So malaki-laki din. Yung kinikita mo, kasya naman ba ito sa iyong itinataguyod na pamilya? Ilan ba ang pasan-pasan mo? Ayun, 3 po actually. Yung 13 years old ko na kapatid, 15 years old ko na kapatid, yung lola ko po. Yun. Tsaka yung mga aso namin, kasi may adopted kami na aso, 4 eh. Lahat po yun adopted. Yun. So ikaw na nagtataguyod sa mga kapatid mo? Opo, ako po yung nagpapaaral. Anong nangyari sa mga parents mo? Nasaan na sila? Wala na sila? Yung mama ko po kasi may kabilang bahay na. Tapos yung papa ko po patay na. Yan. Pero bata pa lang din naman po ako, 13 pa lang ako.
naghiwalay kasi sila nung 13 ako eh. So, ako na talaga yung dumidiskarte para sa amin. Talagang hindi sila nagbigay ng mga So, na naghiwalay sila, as in wala na kayo nakuha sa kanilang dalawa? Wala na po. Kaya po nangyari, dumidiskarte po ako, nag-online seller po ako sa Divisoria. Kumukuha po ako ng items doon, nakikipag-meet up ako saan-saan. Naranasan ko din na magbenta ng kanin ulam sa school namin, sa senior high. Yun po. Talagang lahat pinasok ko. Pagbenta ng Lipton, pagbenta ng mga mini donuts, para lang, yun. Kaya, yun po. Grabe, no? Wawa din. 13 years old. Tapos ang liliit pa ng mga kapatid. Kasi nga naghiwalay yung mga magulang niya. Tapos nung naghiwalay, dinedma sila. Magpupunta naman po siya actually. Pupunta lang para mag-high or kung magbibigay man po. Hindi po yung talagang sustain pa. Parang bigay lang, tulong, ganyan. Pero nakwento mo, dun sa nabasa ko, sabi mo, yung nanay mo, sinasagot mo rin ngayon, pati boyfriend niya, di ba? Opo. Kasi po ayoko na po na magkaroon ng sama ng loob kasi sa magulang ko. Kasi nung namatay po yung papa ko, hindi rin kami in good terms. Yung mama Pag ko, hindi ka nagbigay ng something o ng sustento dun sa boyfriend niya, sasama pang loob niya sa'yo? hindi po meme kasi siya. Yung mama ko po kasi wala din siyang work. Tapos naranasan ko po na nag-aasa ko sa kanya na, Ma, pwede umistay ka ng bahay kasi kailangan ng tulong ng kapatid ko. Dumating po ako sa punto na sabi ko, sasahuran kita, please lang, magstay ka ng bahay kasi kailangan ko ng katuwang. Ganun. Ayun, naranasan ko po na pag maglilinis siya, kailangan may bayad. Kapag may gagawin siya, may bayad. Hindi naman po laging may pera ako. So yung nanay mo, pag nandun siya sa inyo para alagaan ng mga kapatid mo, binabayaran mo pa siya? Opo. Hihingi po siya ng pera. Hindi ko naman din po matiis eh. Kaya yun, kahit may boyfriend siya, okay lang sa akin. Sabi ko nga po sa inyo, alam mo, hindi support po okay. sa kanila. Sorry ha, pero it's not okay. Especially may condition ka, hindi mo mapagamot nga yung sarili mo. Meron kang grade 4 na tonsillitis na kailangan magamot dahil kailangan mo ang malusog na lalamunan sa iyong trabaho. Hindi mo nga maapuhap yung sarili mo eh. Tapos sasabihin mo, okay lang yun. No, it's not okay. Sometimes other people must tell you na it's not okay. Diba? Kung yung pinagkakaabalahan mo yung mga kapatid mo, sige, give ko na sa'yo kasi kawawa din naman. Yes. Mahalin mo yung sarili mo. Sobrang hirap po ng taon na to sa akin kasi noong August 2024, namatay po yung papa ko. Tapos, itong November naman po, naghiwalay din kami ng long-term partner ko. Kaya, hindi ko po ma-process yung heartbreak, tapos kailangan ko pa mag-work agad. Like, naranasan ko po na nakaburol si Papa. Nag-work ako dun sa kanya. Bali, namatay po si Papa sa Iloilo nun. So, hindi nga po kami okay, pero pinilit ko na mapunta si Papa dito sa Manila, na dito siya mapalibing kasi mga kapatid ko po like, gusto ko po makita nila yung Papa ko, madalaw nila. Ang hirap po, ang daming utang, ate. Alalahanin mo ha, ikaw yung sinasandalan ng mga kapatid mo. Kapag may nangyari sa'yo, sila yung kawawa. Yeah. Prioritize. Minsan gusto natin lahat eh. Kaya ko yan, kaya ko yan, kaya ko yan. Hindi natin magagawa. Dahil sa totoong buhay, hindi ka naman superhero. Diba? Tao ka lang din naman. Mapapagod ka, magkakasakit ka. Paano kung tuluyan kang mawala ng boses? Sino magtatrabaho? Wala po. Diba? Saklolohan mo rin ang sarili mo. Patawarin mo kami na nagbibigay kami ng ganitong unsolicited advice. Hoping na bukod sa amin, sana may nagsasabi sa'yo niyan. Okay? If you want to prioritize your health, prioritize your health. Pag sinabing priority, inuuna yun. Diba? Opo, thank you. Okay. So Rosana, hindi man namin mabibigyan ng solusyon lahat ng problema mo. At least kahit paano gusto naming mapagaan ang iyong ang iyong sitwasyon, ang iyong nararamdaman. Kaya naman may mga ireregalo kami sa iyo ngayong bagong taon. Dahil nga sabi mo may nararamdaman ka, ipapakonsult natin yung grade 4 tonsillitis mo. Ipapatingin natin yung nararamdaman mo sa lalamunan mo, okay? At yung lola niya kasi mahal na mahal niya. Kasi yung lola niya, nung tinalikuran sila ng kanilang nanay at tatay, yung lola niya ang bumuhay sa kanila sa pamamagitan ng pensyon. Kaya mahal na mahal siya noon. At para sa iyo at sa iyong lola, gusto namin mag-relax lang kayo. Kahit papano, may spa and pamper package
Ayan. Galing kay Sir Warren of I Love Cut Encarnacion. Kasi nakwento mo rin na para makapag-unwind ka, dinadaan mo yung stress mo sa buhok mo, di ba? Kaya pala. Kulay-kulay. Kasi po gusto ko naman i-treat din yung sarili ko. Ito po, tagkikinsi lang ito yung ginagano na halo. Meron tagka-14 sa amin, ipapakita sa'yo. Mas mura. Oo. Alam niyo po, gusto ko lang din i-share. May mga iba po kasing din, yung pagsali ko din po dito, natatakot po talaga ako kasi na mahusgahan na porket may kulay yung buhok ko, porket may ganito akong nails, hindi nila ako matatawag na breadwinner. Wala, para po kasi sa akin yung pagiging breadwinner, wala po yan sa itsura ng tao. Like, kahit po sino pwedeng maging breadwinner. Hindi po yan, pag breadwinner ka, dapat mukhang kawawa. Hindi po ganon. Dapat alagaan mo din sarili mo. Ito, maliit na bagay lang ito pag-alaga ko sa sarili ko. Pero yun, sobrang kumaga, ito na yung paano ko, pakonsuelo ko. O, ayan na yung sa'yo na nanggaling, ha? Dapat inaalagaan mo rin ang sarili mo. Yes. So, hindi mo pwedeng, sa awa na lang Diyos, sa awa ng Diyos, hindi pwede. Kailangan ibigay mo yung pagmamahal din sa sarili mo. Okay? Dead mahino muna yung, nanggigigil talaga ako dun sa boyfriend. Oo, importante. Napika ako dun sa... Naiwan ka doon, naiwan ka. Nabasa ko pa lang yun kagabi, napikon na ako, ha? Yung boyfriend ng nanay mo, nag-aabot ka din. Tapos yung nanay mo, sinaswelduhan mo, pag-aalagaan yung mga kapatid mo. Tsaka naglilinis naman. Ang anak niya. Diba? Ayokong mang-judge, pero that's just so wrong. Tsaka kung mapanood nila to, sana hindi isumbat sa kanya kung piliin niya man na hindi na magbigay. You know, kasi pinipili niya yung sarili niya maunam. Anong isusumbat mo sa kanya? Diba? Anong isusumbat niya dun sa breadwinner na Siya na nga yung tumayong nanay at tatay. Di ba? wag rin kape-kape yung gano'n. Oh, at least mag-ano kayo, mag-spa kayo, mag-foot spa, hand spa. Habang ginagawa mo yan, isipin mo mabuti kung ano yung dapat mong gawin, ha? Para sa sarili mo. Tsaka sa ano ko pamilya lang mo. po, yung mga kapatid ko yan, nandyan sila. Magpapasalamat lang din ako na na magagaling sila, matatalino. Asan yung mga kapatid mo? Ayan. Yan, dyan ka kukuha ka ng pagmamahal mula sa mga kapatid na yan, di ba? Ng saya, ng inspirasyon, sila ang pagkukunan mo. Di ba? Oh, Sila ang magpapawi ng pagod mo. Ano pangalan ng kapatid mo? Hi! Gantalopo. Renz Gantalopo. Vice ganda? Si Renz. Gandalop. Si Renz, Gantalaw. Gantalaw. Oo, si Renz. Gantalaw po. Pang ilan si Renz? Punso. Hindi. Bunso po. Pangatlo. Bunso po. Bunso. Hindi siya bunso kasi may... hindi. 13 years old si Renz. Sino yung 11 years old? Cousin. Kasi, Si Jazly. Si Raisa yung isang sister, 15-year-old yan, nakatayo. Hi Raisa, ano gusto mo sabihin kay ate mo? Hi ate, thank you sa lahat-lahat. Tas alam mo naman na proud kami sa'yo. Lalo na kasi lagi ka nandyan sa amin. Thankful ako kasi ate ka namin. Tsaka lahat ginagawa mo. Ayun lang. Sana alagaan mo yung sarili mo kasi ikaw lang din naman yung nandito para sa amin. Mahal na mahal ka namin. Ikaw Alagaan lang mo yun daw ang nandito sarili. para sa amin. Oo, 'di ba? Kaya kailangan alagaan mo talaga ang sarili mo. Paano mo naman inaalagaan ng ate mo sa sarili mong paraan? Ano po, pag galing ko pong school, ako na po yung nagluluto ng ulam. Then, naglalabaw din po ako para makayab sa kanila. Tulong-tulong, no? Oo. Right naman ni Raisa. Yes, hindi naman kinakailangan laging pera ang binibigay sa pamilya. Pwede yung tulong-tulong. O si ate yung tagapasok ng pamilya, ako naman yung tagaluto, ako yung tagalaba, ako yung tagalinis. Iba-iba ng toka. Ayan. At saka paglaki mo, lalo kang magiging responsable kung ngayon pa lang, kinukuha mo yung mga responsibilidad na yan sa loob ng bahay. Salamat sa iyo. Mabuhay ka. God bless you. Thank you po. My self-care package then for Rosana and her Lola from Idara Aesthetics and experience the real care, RF and facial drip. At bukod dyan, meron pang home and kitchen appliances from 3D, the quality you can trust. Merong stand fan, water dispenser, rice cooker, gas stove, electric kettle, water pump, electric oven, multifunction kettle, and blender. Mukhang nanalo ka ng major prize sa raffle. Kasi di ba yung mga breadwinners gusto talaga nilang lagyan ng laman ng bahay nila? Appliances. Appliances. Oh, Gamit. ayan, meron. Di ba?
At saka, hindi masama na maka-experience kayo ng gala paminsan-minsan. Kasamang lola mo at saka yung mga kapatid mo. Hindi masamang gumala-gala ka. Kasama mo yung lola mo at mga kapatid mo, di ba? Mag-dinner kayo sa labas. Kumain kayo sa labas. Sa Ola Cafe and Events. Sa Scout Chuatoco Street, Quezon City. Malapit lang dito yan. May ipapahanda kami mag-dinner kayo sa labas. Na-experience nyo na ba yun? Hindi pa, di ba? Ayan, mag-celebrate kayo sa labas. Yes, at may special gift packs from Julie's Bake Shop. Everyday fresh, everyday sulit. Ang daming tinapay. Okay, magalala. Pag hindi nyo naubos at inamag, pwede nyo ibalik yan dun sa bake shop tapos papalitan na lang ng bago. Yes! Oo. Kasi madami. Pwede nyo rin itinda yan. Di ba nag-online ka? Ay, oo. Oo. At eto pa, magagamit mo to sa trabaho mo. Brand new laptop! Pwede mo na i-share sa mga kapatid mo sa pag-aaral nila. Di ba? Meron pang grocery package from Regent. Oh, ayan na, may laman yung, daming pagkain. Pambaon, pag bumalik sa school. Para hindi ka na rin magugutom pag naano ka. At ito pa, extrang 10,000 piso ipapauwi sa'yo. Para mabawasan yung mga utang mo kung sakali, ha? May gusto ko ba sabihin, Vivian? Ay, Vivian. Sobrang salamat po. Maraming salamat po sa Showtime family. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking tulong po niyan. Mga yan para sa amin. Kay Lord, especially po, sa totoo lang nung nagpunta po ako dito, kala ko pa talaga hindi ako aabot. Pero sinabi ko na lang kay Lord na kung para sa akin to, bigay mo sa akin. At maraming nagpapasalamat po ako sa mga tao naniniwala, sumasuporta po sa, lalo na po sa segment na to. Thank you po sa segment na to. Sobrang daming nai-inspire. Yan po yung totoong nangyayari po sa mga breadwinner. Kaya sana po, yung mga kapamilya nyo na sila na nagtataguyod sa inyo, sana pahalagahan nyo din sila. Sana bigyan nyo sila ng pagmamahal. Ayun, yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa pag-share mo sa amin ng istorya mo. Mabuhay ka. Thank you po. Mabuhay ka ng may saya, may pagmamahal at may dignidad. Thank you po. Thank you very much.